Ang una sa Maharlika Pilipinas Basketball League Season 5 ang koponan ng Caloocan Batang Kankalu laban sa Pasig, habang Pampanga Giant Lanterns wagi rin kontra Marikina. Yan ang ulat ni Dennis Principe. Mainit ang naging panimula ng Maharlika Pilipinas Basketball League MPBL Season 5 Playoffs na umarangkada Biyernes ng gabi sa Bren Zigyao Convention Center sa San Fernando, Pampanga. Unang nagsalpukan ng 4th seeded Caloocan Batang Kankalu at number 5 Pasig City MCW Sports sa kanilang best of 3 face-off na natapon sa isang buzzer beater ni former PBA pro Gabby Espinas. Final score 71-69 para sa Caloocan nang magguslo si Espinas ng isang quick jumper. May isang segundo na lamang ang natitira sa laro. Bago ito ay si Espinas din ang kumonekta ng panabla ng laro na nagbigay naman ng pagkakataon para kay Caloocan coach Robert Sison na gumawa ng winning play. Ako naman po yung taong yung player na hindi naghahangad ng individual awards. Ang gusto ko lang po, kasi di ba yung dati yung Caloocan, di naman nanalo. Ang gusto ko habang nandito, manalo lang kami ng manalo. Kasi yung mga past team yata hindi pumapasok ng playoffs. So ngayon may chance na kami, but hindi pa namin subukang umangat ng mas mataas, di ba? Naglista si Espinas ng 13 points, 12 rebounds at 4 assists para pangalanan bilang best player of the game. Susubukan naman ng Caloocan ang tapusin ng series at umabante sa semi sa Game 2 na magaganap October 13 sa Caloocan City Complex. Samantala sa labanan ng mga tournament favorites, kinuha ng top seed Pampanga ang Game 1 nang talunin to ang 8th ranked Marikina sa sarili nilang best of 3 battle. Wagiman ng Pampanga 82-70, hindi naging madali para sa home team na maibulsa ang panalo. Lamang lang ng isang puntos ang Pampanga 56-55 sa kalagitnaan ng 4th quarter hanggang sa umalagwa ang Giant Lanterns sa pangunguna nina Archie Concepcion at Encho Serrano. Top scorer para sa Pampanga si Concepcion sa kanyang 26 points habang humatak naman ng 21 rebounds si top big man Justin Baltazar. We need to stick on the play talaga on offense. Kaya siguro nakalayo kami ng konti at pinorse namin yung situation na doon sa play, mapunta doon sa play yung galaw namin. We're going to handle it one game at a time. Ayaw muna namin isipin pa yung iba. Atong per game ang kailangan namin harapin sitwasyon. Of course, there will be an adjustment because si Arwin bagong dating pa lang sa team. So makikita mo talaga, kaya ginamit ko si Arwin from first quarter to hindi ko na ganun munang ginamit kasi yung adjustment ng team for how many games na magkakasama itong mga to at pagpasok ni Arwin, syempre there will be an adjustment. Naging homecoming naman para kay 9-time PBA champion at 2013 Most Valuable Player Arwin Santos ang kanyang paglalaro sa Pampanga. Ito ang debut ni Santos sa koponan ng kanyang tatay-tatayan na si Governor Pineda. Ngayong naging free agent na ito nang pakaulan siya ng kanyang huling PBA team na Northport Batang Pier. Ano lang, kasi kung lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, sa karir ko, pinagpapaubaya ko lahat kay Lord Jan. Sabi ko sa kanya kung kung o-operan pa ako ng kontrata ng team ko, mag-i-stay ako, possible, or kung hindi, baka ito yung time ko na ibalik o bumalik ako dito sa aking kahanan para makapaglingkod din kay tatatatayan ko at sa mga kabalin ko. Kaya ako, masaya ako. Hindi ko dinadamdam na wala ako sa PBA kasi PBA nandyan lang naman yan eh. Ang Game 2 ng Pampanga Marikina Series ay gaganapin din sa Biyernes, October 13 sa Caloocan Sports Complex. Dennis Principe para sa Bayan.